Ito ang mga nangyari patungkol sa edukasyon noong nakaraang 2023. Muling ibalik sa dating kalendaryo. Dahil sa pandemya, ang kalendaryo ng pag-aaral ay iniba. Ang dati nating kasanayan ng buwan ng bakasyon na puno ng saya, laro, gala at oras sa pamilya ay naiba. At ito ay nauwi sa eskwelahan. Bilang mag-aaral, hindi lang isang taon ang nakalipas simula baguhin ng pandemya ang ating pag-aaral. Sinubok ang ating kalusugan, emosyon at kaalaman. Kung ibabalik ang dating kalendaryo sa pag-aaral, Abril at Mayo ang bakasyon, marahil maraming sasang-ayong paaralan, guro at magulang dahil makakaiwas sa sakit at init ang mga kabataan at matatanda na guro. Dahil ang mahalaga ay kaligtasan ang dapat nating unahin. Ayon sa aking obserbasyon ng nakaraang taon 2023, ayon kay Pangulong Marcos, we have to admit that we have failed our children, and let us not keep failing them anymore. Otherwise, we will not allow them to become the great Filipinos that we know they can be. bigo ang kabataang Pilipino sa larangan ng sistema ng edukasyon. Hindi na raw ito dapat hayaang tuluyang mabigo pa. Ayon kay DepEd Secretary Duterte, ang kauna-unahang hadlang sa pananatili ng magandang sistema ng edukasyon ay ang kakulangan sa infrastruktura at hindi sapat na pagkukunan nito. Misyon ng DepEd pagtuunan ng pansin ang mga ito upang mas mabigyan ang mga estudyante ng magandang kalidad na edukasyon. At ayon kay Pangulong Marcos, ito ay upang patuloy silang maging mabuting mamamayang Pilipino. Dagdag pa ni DepEd Secretary Duterte, ang K-12 program na ipinatupad ay hindi organisado at walang kasiguraduhan hanggang ngayon. Palalawigin ang pag-oorganisa sa nasabing kurikulum sa taong ito. Base sa aking obserbasyon at pagkalap ng impormasyon, ngayong taon ay patuloy na inilunsad ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng blended learning. Marahil ito ay nasimulan noong tayo ay makaranas ng sakuna ng pandemya. Pangunahing panukala ng DepEd ay sa tuwing may kalamidad, patuloy pa rin ang klase subalit ito ay sa pamamagitan lamang ng online classes. Marahil dapat ito ay suspended sapagkat ayaw nila na maantala ang pag-aaral ng mga mag-aaral mula sa elementarya at high school. Face-to-face lamang ang suspended ngunit patuloy pa rin ang klase sa pamamagitan ng module o online learning classes. Maaari lamang itong masuspindi ng tuluyan kung ang kalamidad sa lugar ay malakas o hindi kaya'y nakararanas ng paglindol. Mayroon ding binabang memorandum na maaaring mag-shift ng alternative delivery mode of learning kung ang temperatura ay nasa kalagayan ng tag-init na nakaapekto sa kapaligiran.